Good day everyone, this is your Milyonaryo channel para magbigay ng latest chika sa Pinoy showbiz. Angelica Panganiban tinawag na lasenga at pariwara. Lasenga. Ganyan ang pagkakakilala ng marami sa kapamilya actress na si Angelica Panganiban na isa raw sa dahilan kung bakit siya nagkasakit sa buto. Kalat na kalat ang chika sa mundo ng showbiz na mahilig umanong makipag-inuman at makipaglasingan si Angelica noong kanyang kabataan. Nagsalita si Angelica hinggil sa isyong ito sa panayam ng programang The B-Side sa Cinema One at nabanggit na galit daw ang nanay niya nang mabalitaan ng tungkol dito. Alam mo, may chismis sa akin na lasenggera ako. Parang manginginom yung ganon. Naku, pinagngingit-ngitan niya ng nanay ko. Ang pahayag ni Angelica. Inamin din ng kapamilya star na talagang na-hurt siya sa mga pang-judge sa kanya ng mga tao. Pero ang hindi alam ng nakararami ay nagkaroon siya ng sakit sa buto. Ako, for me, especially nung nagkasakit ako sa hips, kasi kapag ni-research mo yung avascular necrosis of the hip, isa siya sa pwede maging cause ng sakit ko. Alam mo, hurt na hurt ako noon nung nagko-comment yung mga tao na lasinggera kasi yan kaya siya nagkaganyan. Na parang guys, nabuntis ako. Hindi naging maganda yung blood flow ng balakang ko, kaya ako nagkaroon ng sakit sa buto. Explica ni Angge. Sentimiento pa niya. Grabe rin minsan yung mga magko-comment na lang No, yung may sakit ka na nga tapos nasabihan ka pang lasinggera ka, pariwara yung buhay ko noon. Kayo naman, hirit pa niya. Nakainuman ko na ba kayo para sabihin niyo sa King grabe ako uminom? Grabe naman kayo. Diba pwedeng tumambay lang din ako? Sa isang panayam, sinabi rin ni Angelica na natagalan ang pagbabalik niya sa mundo ng showbiz dahil sa kanyang health condition. At ilang beses siyang sumailalim sa surgery. Na-diagnose siya ng avascular necrosis kung saan nag-deteriorate ang kanyang katawan hanggang hindi na siya makalakad at napilitang mag-wheelchair. Ayon sa isang health website, ang avascular necrosis, also called osteonecrosis or bone infarction, is death of bone tissue due to interruption of the blood supply. Early on, there may be no symptoms. Gradually, joint pain may develop, which may limit the person's ability to move. Complications may include collapse of the bone or nearby joint surface. Say ni Angelica, I had to do so many surgeries. Hip decompression and hip replacement on my left side and then on my right. And then nag-recover pa so ang dami talagang pinagdaanan. Kaya medyo natagalan yung pagbalik. Hindi naging maganda yung blood flow ng balakang ko kaya ako nagkaroon ng sakit sa buto. Explica ni Angge. Sentimiento pa niya. Grabe rin minsan yung mga magko-comment na lang No, yung may sakit ka na nga tapos nasabihan ka pang lasinggera ka, pariwara yung buhay ko noon. Kayo naman, hirit pa niya. Nakainuman ko na ba kayo para sabihin niyo sa King grabe ako uminom? Grabe naman kayo. Diba pwedeng tumambay lang din ako? Sa isang panayam, sinabi rin ni Angelica na natagalan ang pagbabalik niya sa mundo ng showbiz dahil sa kanyang health condition. At ilang beses siyang sumailalim sa surgery. Na-diagnose siya ng avascular necrosis kung saan nag-deteriorate ang kanyang katawan hanggang hindi na siya makalakad at napilitang mag-wheelchair. Ayon sa isang health website, ang avascular necrosis, also called osteonecrosis or bone infarction, is death of bone tissue due to interruption of the blood supply. Early on, there may be no symptoms. Gradually, joint pain may develop, which may limit the person's ability to move. Complications may include collapse of the bone or nearby joint surface. Say ni Angelica, I had to do so many surgeries. Hip decompression and hip replacement on my left side and then on my right. And then nag-recover pa so ang dami talagang pinagdaanan. Kaya medyo natagalan yung pagbalik. Habang pinagdaraanan ko yung mga yon, lagi akong may longing na, hindi lang longing, inggit din, sa iba mong nakakatrabaho. Sa ibang mga artista, diba, pag napapanood mo sila na parang, gusto ko yung ginagawa nila, namimiss ko na, ganun. So nung may mga projects na ino-offer, parang naghihintay lang din talaga ako ng tamang project na magpapao sa akin. Kasi gusto ko talaga yung habang ginagawa ko yung project, 100% ako dun. At hindi ko mararaamdaman na, bakit ako nandito? Ang saya-saya na ng buhay ko dun kasama ng mag-ama ko. So kailangan worth it yung pakiramdam, and kumpletong-kumpleto yung pag-oo ko. Talagang 100. Para wala kang kahit 1% na regret, diba?
Kahit makaramdam ka ng pagod and overwhelming na pakiramdam, say pa ng actress na finally ay magbabalik acting na nga sa pelikulang Unmarry, isa sa entry ng Metro Manila Film Festival 2025. Samantala, Pokwang nagsorry sa pananampal ng utol sa lalaking inaway sa kalye. Nagsorry ang komedyanang si Pokwang matapos mag-viral ang video ng pakikipag-away at pananampal sa isang lalaki sa Antipolo City. Makikita sa video na kumalat sa social media ang isang lalaking may kasamang bata na nagtutulak ng kariton sa kalye at nakagitgitan ng isang white pickup sa barangay San Roque, Tulay. Sinampal umano ng driver ng pickup ang lalaki na inawat naman ng isang naroon. Ang lalaking sinaktan daw ng driver ay kapatid ni Pokwang. Sa pamamagitan ng isang recorded video na ipinost ni Pokwang sa social media, inamin niyang kapatid nga niya ang nanakit sa lalaking nagtutulak ng kariton kasabay ng paghingi ng paumanhin sa nangyari. Paalala lang po, ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng kasalanan ni Juan. Maari pong iisa kami ng apelyido, pero hindi po kami lagi pareho ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw, ang pahayag ng komedyana. Pagpapatuloy niya, ako po ay humingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan, lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na iha. Dadalawin kita ha. Wait lang ha, pupunta ang tita Pokwang mo dyan. Pasensya ka na. Say pa ni Poke, hindi po ako natutuwa at hindi ko dapat kampihan yung nangyari po doon sa kapatid ko. Hindi naman din po ako. Siyempre nanay din naman po ako. Paalala ko lang din po, doon sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng pamilya ko, may tinatawag po tayong cyberbullying at cyberlibel, pahayag pa ng actress. Hirit pa ni Poke sa mga sumausaw ng politiko. Doon po sa ibang politiko na nakisakay po at hindi naman taga-Antipolo, nakakaloka. Nag-post pa kayo, sir. Alam niyo na kung sino kayo. Alam ko taga Bicol kayo. Ingat po kayo. Kasi mambabatas pa naman kayo so alam niyo dapat na yung tinatawag na cyberbullying, cyberlibel. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Isa lang po ang may kasalanan, kapatid ko. Pero nasaan po yung privacy, yung protection po ng pamilya ko? Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana nag-iingat po kayo sa mga posts ninyo, mga comments ninyo, sabi pa niya. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng viral driver sa loob ng 90 days at insyuhan na rin ng show cause order hinggil sa insidente. At para sa huling chika, Joros Gamboa, nalalapit na raw ang end of the world. Naniniwala ang aktor na si Joros Gamboa na malapit na ang tinatawag na end of the world o ang pagwawakas ng sangkatauhan. Ito'y sa pamamagitan ng ginagawa niyang pagbabasa, pagre-research at ang pagkahumaling niya sa eschatology o ang pag-aaral sa pagwawakas ng mundo. Ayon sa isang website, ang eschatology, in the context of Christian doctrine, is the study of the end times and the events associated with the return of Jesus, including the tribulation, resurrections, judgments, and the kingdom. Future events are linked to the character of God. Isa raw itong senyales o hudyat sa muling pagdating ng Panginoong Hesukristo sa mundo. Sa panayam ni Tony Gonzaga kay Joros para sa kanyang Tony Talks online show, natanong nga siya kung bakit at kailan siya nagsimulang magkaroon ng interes sa usapin tungkol sa end of times. Bakit ka na-fascinate sa end of times? Pag-uusisa ni Tony sa aktor. Tugon ni Joros. Kasi naniniwala ako malapit na paghuhukom. I mean, for example, nasaksihan ko yung simula ng pagkatuyo ng Euphrates River, yung mga prophecy. Kapag nanonood ka ng news, tapos nagbabasa ka ng Bibele, nagiging align. Dagdag pang pahayag ni Joros. Taong 2023 nang magsimula ang pagkahumaling ni Joros sa pagwawakas ng mundo at mula noon ay nagtuloy-tuloy na ito. Doon ako napunta tapos nagkaroon ako ng mga pinakikinggan. Natuto akong magbasa ng Bibele sa pamamagitan ng audiobook. Una, makikinig lang ako. Tapos kung ano yung dinidiscuss, dinidiscern ko na. Nung nagbasa ako ng Bible, mas parang naintindihan ko na yung gospel, dahan-dahan naintindihan ko na kung paano ako na-save. Mas naintindihan ko na yung purpose ko sa buhay, anya pa. Kung matatandaan, nag-graduate si Joros ng AB Biblical Studies sa Global Life University nito lamang nagdaang June 2025. At iyan ang ating chika for today's video. Stay tuned po lamang sa Milyonaryo Channel. Thank you for watching.